Kasi kanina sinasabi mo wala kang alam, hindi willing ka sumagot. Nako, ang hirap pala magiging imbitado sa Congress para sa investigasyon, lalo na kapag ikaw ay guilty, na katulad nitong si Ronaldin Baterna na di umano ay isang corporate secretary ng itong Lucky South, which is connected sa Pugo, sa mga sindikato ng mga inchik. Kaya ito ginigisa sa Congress, tinatanong at halos sasabog na ang litid ni Dan Fernandez sa kakatanong, puro kasinungalingan ang sinasagot. Kaya ito, tunghayan natin dito sa balitang ito at bigyan natin ng reaksyon. Magkano sweldo mo dyan sa Lucky South 99? Starting po sabi po nila 17. 17,000. Opo, a month. Tapos, tumaas. Tumaas po nung parang binigyan po nila ako ng additional na trabaho, which is yung nagpipirma nga daw po. Sobrang liit naman yung 17,000 tapos nagiging 23,000. Dito lang yan sa Mindanao na mga sweldo eh. Kapag nasa Manila ka, kahit katulong ka, ay 10,000 ang sweldo mo. Ay lalo na kapag corporate secretary, nasa 50,000. Sobrang liit naman yung sinabi na yan. Kaya diyan pa lang sinungaling na kagad eh. So, in-increase niya lang yung sweldo mo. Opo. Ikaw ba ay, you may refuse to answer, ikaw ba ay dalaga o may asawa? Ano po yun, sir? Ikaw ba ay may asawa o dalaga? Single mom po. Single mom. So, Mhm. Mr. Chairman, the reason why I'm asking that because yung susunod na tanong is related dun sa income ni Miss Ronaldin. Pwede bang malaman anong sasakyan mo? Honda City po. Second hand lang po. Lagot ka Honda dito. City. Wala ka bang Ferrari? Wala po. Meron. Sigurado ka? Ayan tumawa oh. Is seen driving a red Ferrari. Meron eh. Kaya nga, Bigay ng mga tsikwa yan eh. Baka girlfriend ito ng tsikwa. Kaya binigyan ng second hand na Ferrari. gusto kong malaman kung sa kanya yung Ferrari niyo. Pwede ba nating palabas siya na chairman na Barbers? Pwede nating ipakita. I will show it to you later, Mr. Chair. Miss Ronaldin, sino maaari ng sasakyan? Please answer the question. Hindi makasagot to. Congressman Barbers. Ronaldin. Hindi ko po nakikita, Your Honor. Okay po po. Pwede ka bang lumapit? Alam niya na eh. Wala namang ibang Ferrari na ginagamit niya. Yung kulay pula lang. Ngayon, dapat imbestigahan yung may-ari. Kasi sa tingin ko yung may-ari ay inchik. At ginagamit lang yung pangalan at apelyido ng Pilipino. Sigurado ito'y boyfriend nitong corporate secretary. Kasi may angas pa naman to. Pwede pa rin. Kaya dito pa lang sinungaling na. Atin pakinggan muli. Para ipakita ko sa ito. The resource person is requested to approach Congressman Barbers. Ayan, dapat alam niya na may Ferrari siya. Nagmamaang-maangan pa eh. Okay, hindi pa wala tayo Ikaw ba yung nasa video? Yes po. Oo, Ikaw din yung nagda-drive nung... huling-huli. Opo. Ikaw nga yun. She admitted, Mr. Chair, that she's the one driving the vehicle, and the vehicle that she was driving is apparently, sinong may-ari nung vehicle? Ayan na. Si Mr. Cruz po. Mr. Damay-damay na yan. name. What's the full name of Mr. Cruz? Roberto Cruz po. Ayan, Roberto Cruz. Sigurado boyfriend ito nitong babaeng ito. At baka incheck yun. Gumagamit lang ng Roberto Cruz na pangalan. Kasi naka-Ferrari. Sino ba namang sobrang milyonaryo ito? Kasi pinamimigay lang ang Ferrari. Pinagamit lang dito sa sekretary. Swerte rin itong sekretary na ito. Pero sigurado ito, kulong ito. Roberto Cruz. Anong relationship mo kay Mr. Roberto Cruz? Ayan. Parang friends. Friends ha?
Ayan. Comments lang, ha? Sinabi mo na hindi mo masyadong kakilala si Cassandra Leong. Tama po ba yung pagkarinig ko? Kilala ko po siya, Your Honor, and then nakikita ko rin po siya. Gaano mo siya kakilala? As ka-work po, since doon din po siya nagtatrabaho. Doon siya nagtatrabaho. Natatandaan mo ba na nung February 2 of 2021, may pinirmahan kang sublease agreement kay Madam Cassandra Ong? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi sobrang dami ko na pong napirmahan na papel. Ayan. May I request the page to show the Hindi niya sublease matandaan contract eh. in my possession to Napaka-importanting mga tao yan. Tapos hindi niya matandaan. Kaya sinungaling. Kaya sa end of the video, makita natin ay merong tatlong contempt ng mga congressman. Tatlong congressman ang nag-contempt. At kulong ito diyan sa Congress. so that she can determine whether the document ito, it's this sublease agreement executed and entered into by and between Whirlwind Corporation as the sublessor and Lucky South 99 Outsourcing Incorporated as the sublessee. You were, in this document, kayo po ang nagre-represent sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Tama po ba? Sa totoo po niyan, Your Honor, yung... Sagutin mo lang po yung tanong ko, tama po ba yung sinabi ko? Kasi dito sa dokumento, itong dokumento, maski tanungin mo yung abogado mo, hindi maglalay o hindi magsisinungaling itong dokumento. Tama. Opo, ako po yung nagpirma. Bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? As per instruction po, kailangan ko pumpirma. Kanino pong instruction? Ayan. Lagot ka na dyan. Gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Sagutin mo yung tanong ko, hindi. Pangatlo na akong mag-move to cite you in contempt. Nadamay dito si Harry Roque sa ibang mga vlogs ay napanood ko na dinamay niya si Harry Roque dito. Kasi si Harry Roque yung lumabas na may-ari ng yung pinaka-boss niya na may-ari ng law firm. Kaya ginigisa talaga ito ng Congress para lalabas yung pangalan dito ni Harry Roque. Pero sa bidyong ito ay naputol kasi ito, hindi niya nabanggit. Pero sa ibang video daw ay dinamay niya si Harry Roque nitong si Ronalyn Baterna. At Iha, hindi kita pakukulong dito. Sinisiguro ko yun. Sa attorney po, galing po kay attorney. Sinong attorney? Ayan. Attorney Medina po. Attorney Medina. Please identify yourself again, attorney. Good afternoon, Your Honor. I am Attorney Giselle S. Velasco from NFC Miralles Law Office. NFC Miralles, Your Honor. Ito naman, itong attorney na ito ay walang muwang ito, walang alam. Kasi parang pinasa lang siya na mag-assist dyan. Kita naman sa mukha nito, walang kaalam-alam eh. So why are you here? Your Honor, I was asked by our law office to assist Miss Baterna. Ngayon, ang itanong, kaninong law office yun? At palabas doon ay dawit ang pangalan ni Harry Roque. Kapag pag-usapan yung matataas na mga ranggo ng mga attorney sa law firm, ay lalabas ang pangalan na Harry Roque. Kaya ang dami-daming ngayon ni Roque sa Senado. Dami-dami niyang problema. Our services. Wala kang alam lahat. Hindi ikaw nakikipag-coordinate, hindi ka kumakausap sa abogado. But now they're telling us na ikaw ang nag-coordinate. So, dito, kikita na natin yung pagsisinungaling mo. Mr. Chair. Diba? So ngayon, Patay ka ngayon. sino nag-utos sa iyo para makipag-coordinate sa NFC? Totoo po yung mga sinasabi ko, Your Honor, yung wala po talaga akong alam about dun sa mga pinipirmahan ko. Pero yung sa kanila po, ako po talaga yung Pero kanina sinabi mo hindi ikaw eh, di ba? Mr. Chair,
kuha lang. Yes, wait. Let the chair finish first. So hindi mo sinabi kanina na ikaw nag-coordinate, but now sinasabi nila na ikaw nakipag-coordinate sa kanila. Alam mo, hindi mo Loading na, naglo-loading na. Ang tinatanong ko, sino nag-utos sa iyo para kausapin ang lawyer ng NFC para ipagtanggol kayo sa korte at samahan ka dito sa Kongreso? Sino nag-utos sa iyo? Kasi po nung Harry Roque yata eh. Dito nadulas yung dila niya eh. Hindi ko na-record. Sa ibang vlog ay damay si Harry Roque diyan. Sagutin mo muna ang tanong ko, sino? Kasi kanina sinasabi mo wala kang alam, hindi mo alam na ikaw presidente, hindi mo alam na ikaw corporate secretary, hindi mo alam yung mga pinirmahan mo. You are telling all these lies na sinasabi mo wala kang alam. Now suddenly, ikaw, pumunta ka sa isang law firm. Ikaw nag-represent sa Lucky South 99. Si Harry Roque kasi ang parang pinaka-opisyal na, ayon sa mga source, si Harry Roque ang pinaka-opisyal na attorney ng Pugo, ng Whirlwind, ng Lucky South. Kaya nga lang hindi pinalabas na kasama si Harry Roque kasi masisira siya at lalong matrace na ang grupo ni Roque ay kasama diyan sa scam na yan. Kaya gumagamit sila ng ibang attorney. Pinapasa-pasa lang. Kaya ito, kawawa tong attorney na sumama dito, walang kaalam-alam. Telling them, hinahire ko kayo bilang kayo magtatanggol sa amin. Pero meron ka palang ganitong klaseng authority. Ngayon ang tanong, sino ang nagsabi sa iyo na kausapin ang law firm na NFC? Harry Roque. yung totoo po niyan, Your Honor, may tumawag po Sino nga? isang attorney. Sino? Anong pangalan? Si Attorney Abby po tumawag. Sino po ni Abby? Ano pangalan? Damay-damay na to. Abby lang po yung pagkakaalam kong name. Kasama sa Lucky South 99. And under po ng law nila, ng law firm. Tapos parang tumawag po siya para daw Ang po. tatawag sa iyo ay yung sa law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa sarili na lang law firm. Ayan, tingnan niyo itong mukha ng attorney, parang mag-react na siya eh. Kasi wala siyang alam dyan eh. Inaano nitong Ronalyn Baterna. Binabaliktad yung kwento niya. Hindi talaga niya masabi yung Harry Roque na pangalan. Kasi si Harry Roque naman talaga dyan. Pinaka-head sa lahat ng mga lawyers na nandyan sa Whirlwind, sa Lucky South, Pugo. Lahat yan, hawak yan ni Harry Roque. Kaya ngayon si Harry Roque ay grabe na ang problema niya. Pero dito ay hindi talaga sasabihin yung pangalan na yan. Kasi madadamay na naman, dadami ng kaso. Dito. Hindi po, di ba po ako po yung corporate sec. Okay. Tapos tumawag po si Attorney Abby sa akin. Na Sino tumawag sa iyo? Sa attorney ng law firm? Opo, attorney po ng law firm. Para? Tapos parang may inaano po siya na may pepermahan daw po ako. Hindi pinagsalita yung attorney. Dapat pinagsalita yun dito. Ito, mukhang may sasabihin siya baka may alam to eh. Attorney ng law firm. Ayan Opo, attorney po ng law firm. Para? Tapos parang may inaano po siya na may Dapat tinanong ni Dan Fernandez yung attorney kung ano yung alam niya. Kasi parang may sasabihin eh. pepermahan daw po ako. Sa lahat ng mga korporasyon na to, umipirma ka lang. Tinatanong ko sa iyo, wala inamin mo na ngayon, ikaw nagko-coordinate. Sino nga ang nagsabi sa iyo? Yung abogado mismo ng law firm para sabihin sa iyo na makipag-coordinate ka sa kanila? Is that what you're trying to tell us? Yes po. Ha? Pero hindi ko po alam kung sino po yung nakikipag-coordinate sa kanila. Na para tawagan po ako. Si Harry Mao nga yun. Taon na po kayong lawyer ng Lucky South 99 Corporation. Your Honor, our services were just engaged by Lucky South after po the raid. After the The raid, raid, yes. when was that? This June or July po. Kayo rin po ba ang abogado ng Lucky South 99 Outsourcing? Not that I know of, Your Honor. Okay. Hindi kasama to eh. Kitang-kita naman sa mukha nitong attorney na ito. Ay bago lang daw kinuntak yung kanilang law firms after sa mga raid sa Pugo.
Kaya alabas ito kasi hugas kamay ang mga ano eh. Si Harry Roque, siya yung opisyal na attorney diyan eh sa Whirlwind South, Lucky South, Pugo. Kaya pinapasa-pasan niya sa ibang attorney para hindi matrace yung, hindi naman madama yung pangalan niya dito. Kaya karma kaagad eh. Instant karma, bumirang sa mga matatabil na bunganga ng mga tao, bumabalik yung karma. Congresswoman Pancho, please. Kung talagang abogado niyo yan, magkano po binayad niyo dyan? Magkano po yung fee niyo? May kakayahan ba kayong bayaran yung kanyang Wala. PF? Kasi ang sweldo niyo lang po is 23,000. 23 nga. Hindi, kaya. Pugo ang nagbabayad yan, Pugo. Kaya nga po nang sabi ko kanina, may kumontak po sa akin, which is Ayan. si Attorney Abby nga po. So, hindi ko po alam kung sino po yung kausap niya. Ang sinabi niya lang, Si Harry Roque na yun. permahan. I think this person is really hiding something. Meron nga, meron. She thought na we are all stupid here, no? Binigyan niya ng instruction eh. Binigyan ng instruction ng pinakamamaw, pinakaharimaw, na wag talagang panggitin yung pangalan niya. Yung binabanggit yung mga ano lang eh, pinagpasa-pasa lang. Kaya doon sa Senate ay ano na to, parang nabanggit na yan ang pangalan. Konektado diyan sa ano na ito na Ronalyn Baterna. Parang advisor kasi doon si ano eh, si Harimaw, si Roque. Advisor siya sa mga law firms ng itong Whirlwind South, Lucky South 99, kung ano-ano pa na mga kumpanya ng Pugo. Kaya ito nga ang sabi na kung gaano kataas ang iyong lipad, kapag babagsak ka, medyo ganun din kataas ang bagsakan mo. Kaya medyo masakit. Kaya kung tayo'y mangarap ng sobrang-sobra, ay mag-isip muna tayo ng 10 beses. Ay baka tayo babagsak, ay napakasakit. So dapat yung pangarap natin yung mga kayang abutin lang. At hindi mga sindikatong pangarap. Hindi sindikato, hindi illegal. Kasi kapag illegal, may karma talaga yan. Babalik talaga yan. So what is the pleasure of the body? Contempt na yan. May alam siya eh, but May alam. holding it for herself. Kawawa. Maybe, kasi kilala rin niya si Cassandra. O kapag mga ganyan na yung mga Cassandra o yung mga ano ba yun na mga ano, lahat yan ay nakakonekta yan kay Harry Roque. Si Harry Roque ang pinaka-ano niyan. Parang advisor kapag ang pag-usapan ay legalities ng mga kumpanya. Kaya dito ay kulong ito eh. 3 congressman ang nag-contempt at kulong ito dito sa House of Congress. Kaya kawawang babae din ito kasi ginagamit lang siya. At least maligaya siya kasi meron siyang Ferrari na second hand. Pero anin mo yung Ferrari, kung masisira ang buhay mo, makulong ka pa. Well, anyway, I leave it to the body to decide on this. Mr. Chairman, I move to cite in contempt Ito. Ms. Baterna in violation of our internal rules, Section 11, paragraph C of our rules. Patay na. The violation is refusal to answer questions from the members of this committee. In short, she is lying, Mr. Chairman. So, In short ay kulong. Okay, so 3 congressman yan nag-contempt. Kaya sigurado ay sa next hearing wala na ito. Iba na naman ang imbestigahan. Okay, so paki-like at subscribe sa ating channel kapag nagustuhan niyo ang mga ganitong mga klaseng balita na binibigyan natin ng reaksyon. Hanggang sa muli mga ka-good news, ako magpaalam na. Magandang araw, Pilipinas.